Nagbabala ang Grains Retailers Confederation of the Philippines, isang grupo ng mga importer, na posibleng tumaas ng 2 piso hanggang 3 piso kada kilo ang presyo ng imported na bigas sa merkado. Ito'y kung itutuloy ng administrasyon ng taas taripa, kasabay pa ng 60 araw na ban sa rice importation. Si Sheena Torno sa report! Inanunsyo na ni Pangulong Bongbong Marcos itong Miyerkules ng umaga ang pagpapatupad ng 60 araw na importation ban sa mga angkat na bigas. Ito ay matapos ang konsultasyon niya sa ilang miyembro ng gabinete sa 5 araw na state visit sa India, base na rin sa rekomendasyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pero ang anunsyong ito ng Pangulo ay kwestiyon ng tagapagsalita ng Grains Retailers Confederation of the Philippines o GRECON na isang grupo ng mga rice importer. Nabigla po kami dahil Monday lang po nag-meeting, nag-consultation po ang DA sa amin, sa stakeholders po. Kami po sa PRISM, nandun po kami. And then ngayon po, Wednesday morning, bigla po namin na ganun po agad. So parang nabigla po yung lahat. Dahil nga po tumatawag na stakeholders natin, ano po ba nangyayari? Kasi gusto namin malinawan. Dapat din anya isa publiko ang mga guidelines sa inaprobahang polisiya upang malaman ng publiko ang naging basehan. Ikinababahala ng GRECON na may ilang importers na may hawak ng import permit para sa buwang ito ng Agosto na may bisa ng 60 araw o hanggang Setyembre. Sa kabila nito, ibinabala nila ang posibleng pagtaas sa presyo ng imported rice ng 2 piso hanggang 3 piso kada kilo dahil sa sabay na epekto ng taas taripa at import ban. Maladagdagan po yung bayad po ng mga nagparating po ng bigas ng mga importers po natin. Tapos kung magkakaroon pa po ng suspension, ibig sabihin po malilimitahan. So baka yung 2 factors po na yun, magkaroon po ng pagbabago po sa konting pagtaas ng presyo. Sa panig naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, kahit suspindihin ang rice importation, anila wala pa ring benepisyo sa mga lokal na magsasaka dahil nananatiling mababa ang taripa sa 15%. Giit pa ng grupo, pinapaniwala lang ng economic manager si Marcos Jr. na epektibo ang EO62 na taliwas sa realidad. Pwede anyang umanong manipulahin ng mga rice importer ang ipatutupad na ban. Ang ating concern kasi dito sa 60 days import ban, importers will simply advance yung orders or delay yung imports nila kasi hindi naman sila nagmamadali or in any rush to import ngayon dahil puno-puno ang mga stocks nila, their bodegas, even yung NFA, puno ang bodega niya kaya hindi nga siya makapamili ng palay ngayon sa ating mga farmers. Samantala, nilinaw naman ng Department of Agriculture na hindi maaapektuhan ang supply ng bigas ng bansa kahit pa may taas taripa at import ban. If you look at the importation data, ang pumasok na as of end July is 2.5 million metric tons. Maraming bigas ngayon sa Pilipinas. Bukod sa supply ng imported rice, ay iniulat din ng Philippine Statistics Authority o PSA na as of July 1 ng taon ay umabot na sa 9.08 million metric tons ang local palay output at nasa 2.815 million metric tons naman ang supply na lokal na bigas sa bansa. Dahilan kung bakit walang nakikitang shortage ang Department of Agriculture kahit pa magpatupad ng importation ban. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.